Magandang araw po sa inyo lahat. Narito ako upang magbigay ng dagdag kaalaman at mga paghahanda kapag may peligro dulot ng kalikasan. Ang lindol o earthquake. Ang lindol ay ang mahina hanggang sa malakas na pag-uga ng lupa dulot ng paggalaw ng mga bato sa ilalim. May dalawang uri ng lindol, ang tectonic earthquake at volcanic earthquake. Ang tectonic earthquake ay dulot ng tagliang paggalaw ng fault. Samantalang, ang volcanic earthquake ay dulot naman ng pagkilos ng magma sa mga aktibong bulkan o pagsabog nito. Ang bansang Pilipinas ay nasa pagitan ng major tectonic plates. Una, ang Philippine Sea Plate sa silangan at Eurasian Plate sa kanluran. Ang bansang Pilipinas ay nasa pagitan ng major tectonic plates. Una, ang Philippine Sea Plate sa silangan at Eurasian Plate sa kanluran. Ang Philippine Sea Plate ay kumikilos pa kanluran at sumusuksok pailalim sa Philippine Trench. Ang Eurasian Plate naman ay kumikilos pa silangan at sumusuksok pailalim sa Manila Trench, Negros Sulu Trench at Cotabato Trench. Maraming active faults sa Pilipinas at ang pinakamahaba dito ay ang Philippine Fault Zone. Ang pag-usog pailalim ng mga plates sa trenches at paggalaw sa active faults ay ang pangunahing dahilan kung bakit madalas ang lindol sa Pilipinas. Ang earthquake o lindol ay may dulot na peligro tulad ng ground shaking o pag-uga ng lupa. Dahil sa pag-uga, maaaring mabiyak o bumagsak ang mga gusali at poste. Masisira ang kalsada at tulay. Posible din na magkaroon ng pagbitak ng lupa o mga daanan. Liquefaction. Nangyayari ito kapag ang mga lupang mabuhangin at matubig ay nawawala ng tibay, kaya nagiging parang likido o dahil sa malakas na pagyanig. Dahil sa paglabas ng mga sediments sa taas, humihina ang pundasyon ng mga struktura sa ibabaw nito. Landslide o pagguho ng lupa mula sa itaas ng bundok o mataas na lupain pababa. Maaari din na bumagsak ang mga bato mula sa mataas na lugar. Ground rupture o pagbitak ng lupa. Ito ay pagkawala ng forma ng lupa sa ibabaw o ground surface. Dahil sa nabasag ang lupa at bato dulot ng lindol, ang haba ng bitak ng lupa ay depende sa lakas o magnitude at uri ng lindol. Tsunami. Ang sunod-sunod na alon mula sa maliit, pataas na nalilikha sa dagat o submarine earthquakes. Magkakaroon lang ng tsunami kapag ang lindol ay mababaw at malakas na aabot ng magnitude 7 na magagalaw ang ilang bahagi ng ilalim ng dagat. Maaari ding dahilan ng tsunami ay landslide sa dalampasigan o ilalim ng dagat at pagsabog o pagguho ng bulkan sa ilalim ng dagat. Dapat tandaan, maging handa at alerto upang maging ligtas sa peligro.